It induces asin natin ngayon na soda, Coke. It enhances acidity again. Yung white bread, kanina umaga, kumain kayo ng pandesal. Nag-i-induce din ang po ng acidity yun. Yung mga processed foods, yung mga sardinas, binatang kinain natin, nag-i-induce na naman ang acidity yun. Yung sugar, sino mahilig sa mga NutraSweets? Akala mo natin na pag gumamit tayo ng NutraSweets, hindi tayo gumamit ng white sugar o brown sugar, parang nakaligtas tayo. Ang totoo nun, mas acidic pa yung NutraSweet. Yung kape. Sino ulit kape? Nakakadalawang cups na ako, talagang pasawayo ako. Ibig sabihin, 2 cups na laso na yung aking nainom. Okay? Sino nung mahilig sa alcohol? Siyempre, sa ganitong kapatiran. Wala akong aamin. Natawa kayo. Abin ko lang po yun. At yung mga food additives natin. Mahilig tayo sa mga food additives. Yung iba, ayaw pang pahod sa mga bitchin hanggang ngayon. Di po ba? Subukan niyo po na sobrang real. Dito, nagkakaroon tayo ng mga degenerative diseases. Ano yun? Yung mga arthritis, yung mga osteoporosis. Ang totoo niya, pati yung cancer. Okay? Nagtatry po yung cancer sa acidic body. Okay? At kung ano-ano pang mga sakit, nakala natin simple-simple lang, pero nangyari mo sa atin yun, dahil ginusto natin masarap. Lahat po tayo walang essential. Okay? Pag sinasabi, when a body is acidic, it creates a welcoming environment for the viruses, for the bacteria to thrive. Ano po yung sabihin niya? Kung ang body natin alkaline, mamaya po expound ko na sabihin ng alkaline, wala hong mabubuhay na bacteria sa ating katawan, walang mabubuhay na virus, at yung cancer hindi pwedeng mabuhay sa isang katawang alkaline. Pero acidic yung ating katawan, lahat po yan mabubuhay. So imagine po ninyo yung bacteria. Di ba ang bilis mag-mutate po nun? Ang bilis mag-multiply. What does it mean? Pag nag-multiply yan, ano mangyayari? R.I.P. Rest in peace. Totoo po yun. Okay? Kaya sabi dito, as viruses and bacteria continue to flourish inside of our body, we experience lack of energy, frequent illness, and pains. Yan po yung resulta. Okay? If a person doesn't do anything about changing the acidic state of the body, the situation can get worse because bacteria and viruses can mutate into a serious illness. Worst scenario, even cancer will thrive in an acidic environment. Inuulit ko po yan. Okay? Kaya marami po ngayon, bata pa, may cancer na. Bakit po kaya? Tingnan po natin. Our bodies are wrapped in underwear and clothes impregnated with chemicals. Sa damit pa lamang po, lalo na kung bagong paligo tayo, yung mga pores natin nakabukas, tapos papahin tayo ng tuwalya na nilaban na merong fabric conditioner, nilaban sa detergent. Anong mangyari? Nagpasukan lahat sa open pores. Hindi po tayo aware dyan. Okay. Ano pa po? We wash dishes with chemicals.
Yung mga carpets natin sa bahay, they are cleaned with chemicals again. Okay? Yung mga glass windows, chemicals again. Yung mga doors, yung mga floors, chemicals again. Ano niya talaga dyan? Chlorine. Subukan po nyo ngayon ng chlorine pag hindi nabutas yung pintura. Di po ba? Okay. Hindi naman po yan. How do we get these chemicals into our system? Every morning, after breakfast, ano pong ginagawa natin? Nag-toothbrush. Sad to say, may component po yung ating toothpaste ng chemicals na sumisira rin sa ating katawan. Okay, tingnan po ninyo, hindi ko na sasabihin kung ano yun, pero makakita-trace po niya. I'm sure, nag-internet po ay makikita po ninyo. Okay, they are found in hairspray, perfumes, even perfumes, in makeup, in cleansers, moisturizers, etc. etc. Kaya yan po mga babae. Mas prone ba? Araw-araw kami pinapahit sa mukha eh. Di ba? Kaya minsan eh, pag-isip ka sa umaga, makikita ko kami sa puso. Yung misis ko, puti yung mukha eh. Sabi nyo, pang-pag-iutin ako, ba't ako natakot? Okay? Kaya sabi ko, regretfully our clothes on them. Si Robert Young po, isang scientist, sabi niya, one of my discoveries is that there is only one sickness, and that is the over-acidification of the blood and tissues caused by an inverted way of eating and living. So, ibig sabihin, yung ating lifestyle ang siyang pumapatay sa atin. Okay? Pag tingnan po yung ating pH level, okay? Yung pong katawan ng tao, by design, alkaline. Okay? Pag sinabing normal yung alkaline level ng tao, ang sukat ko, 7.4. Ibig sabihin, pag naka 7.4 po tayo, we are in the peak of health, we are very energetic, at walang sakit na pumapasok sa ating katawan. Pag nag-below po yun, magiging acidic na tayo. -2 lang po yun. Pwede na po natin ikamatay. Okay, ang tanong, kung araw-araw kumakain po tayo ng pagkain nakakalasan sa ating katawan, at yung alkaline level natin bumabagsak sa 7.4 bumababa, paano natin lalagyan ng solusyon yun? Magbibigay pa po tayong solusyon? Hindi na. O, di ba paano po? Sabi niyo kapatid, bago po sabihin yan, dadagdagan pa ni Doktora ang pananakot sa inyo. Doktora, ito po, technical naman para maunawaan ninyo. Ayan po si Dr. Mercado. She will be talking about the technicality of what I am saying because by profession, she is an internist. Internal medicine po ang specialty. Naku po, ang dami na. O, dahan-dahan lang, Doktora. Baka